Di pa rin to kinukuha. Testingin natin to. Ilang araw nang nakatambay dito. Yung trouble niya sa hard starting sa push start ay ganun pa rin. One click start pa rin naman eh. So dahil hindi pa siya kinukuha, papalitan ko na yung spark plug. Tapos ano pa ba? May oras pa susubukan kong ito na yung carburetor. Tapos valve clearance. Pero one push start naman siya ngayon eh. So kaya nag-aalangan din akong galawin. Kasi kumbaga kung okay naman siya, bakit mo gagalawin, di ba? Lalo't wala namang ibang trouble na. So ito, inugot ko muna yung high tension wire tsaka spark plug cap. Inugot ko muna. Tingnan natin kung natawid yung kuryente dito sa spark plug pag hindi start. Okay naman yung kuryente niya pero hindi ganun kalakas. Palitan kaya natin din ng coil. Nagpo-push start naman eh. Pure spark plug na lang. Palitan natin. Palamigin ko lang ang onte. Yan, feeling ko okay na yung temperatura ng makina. Nahawakan ko lang yung pipe. Wala akong pantanggal ng spark plug. Ito gagamitin ko open. Box wrench. Kasi hindi kasya eh. Yun, pumersa tayo. So tignan natin yung spark plug reading nito. Mukhang ito pa yung original niyang spark plug eh. Kung 2018-19 model to, 5 taon na. Ito. Yan ang reading niya. Kulay kalawang naman. Konti. So parang sobra sa gas, no? O sunog lang siya dahil sobrang tagal na. Yan. Ito yung ipapalit natin, Denso 24ES-U. Yan. So kukumpara natin kung parehas lang sila. Mukhang parehas naman. Pero mas malapit yung spark plug cap ng Denso. Yung gap nung hindi ko alam kung kita nyo yung gap ng spark plug. Mas malayo na dito. Siguro dapat ito i-adjust. Pero since may pamalit naman tayo, palitan na natin. Mas mataba rin tong NGK ah. Malinis naman yung niya. Lagay ng spark plug to. Malinis naman, wala namang mga alikabok. Di ko na pupunasan. Wala naman. Babalik ko na to. Hand-tighten lang muna. Gamit tayo ng box wrench. Kulit na ito, 18mm yung size nya. Ang meron lang ako yung mga pang ordinary spark plug, which is 17. Ayan, pwede na yan. Babalik na natin to. Yan, ilalagay na natin siya ulit. Install na natin spark plug cap. Spark plug. Oops, parang may lagay. Ayan, nakapagpalit na tayo ng spark plug gamit ang Denso na brand. Original niya is NGK. Start natin. One push start. Natambay tong unit ng ilang araw? 2? Yan, mga 2 araw to natambay. Wala naman ako na-obserba na hard starting. Kasi pina-obserbahan sa akin nung may-ari kung mag-hard starting pa rin daw.
Kasi nga yun nga, pag na-stuck ng matagal yung unit, nalolobat or hindi naman nalolobat, hard starting sa push start, pero sa kick ay okay. So sabi ko sa kanya, palitan ko na yung spark plug kasi napansin ko medyo luma na. Tapos sabi ko, kapag sakaling nag-hard starting, kahit napalitan na yung spark plug, lilinisin ko yung carburetor, tas i-adjust ko yung valve clearance. Pero since yun nga, push start naman ng maayos, hindi naman tayo nahirapan mag-push start. Dalawang beses yung sinimulan ko kanina, hahayaan ko na lang muna kasi yun nga, kung wala namang problema, bakit mo siya gagalawin, diba? Niisip ko kung install ko ng voltmeter kaso saan ko ilalagay? So yan, ako na yung nag-decide para dun sa may-ari, install ko na to ng voltmeter. So unahin kong tanggalin itong bolt sa headlight para ma-access natin yung wirings dun sa may ilalim ng gauge. Itong bolt ng headlight ay 12mm. Yan. Kabilaan yan, left and right. Yan. Yan to. Once na natanggal mo na itong dalawang bolt ng headlight assembly, may access ka na dito sa wiring sa ilalim ng gauge. Maghanap tayo ng wiring kung saan nagkaka-power kapag inon yung susi. So dapat stable siya. Doon natin itatap yung positive nung voltmeter natin. Napilitan akong baklasin yung headlight assembly. Ito, yung dalawang tornilyo dito sa ilalim. Kasi yun pala yung mga wiring nito ay nasa loob ng headlight assembly. So hindi ko ma-check kung alin yung wiring na kailangan kong pagtapan. Although alam ko dito sa may susian meron. Kaso ayan dito pa siya makikita sa loob. Kaya napilitan akong buksan yung headlight assembly. Tapos pagka ganito, wala yung tester ko, nasa hiraman. Ngayon gagawin ko is gagamit tayo ng test light para malaman kung sino yung pag-on ng susi ay magkakaroon ng kuryente. Usually, ito yun, yung black palagay ko. Kung ang ground ay green, palagay ko yung black yan. Kasi itong red, alam ko ito yung galing ng battery. Kung hindi ako nagkakamali. So, test light ko na lang muna. Ayan, nakabit ko na yung negative and dun sa body ground ng test light natin. And then, check ko kung saan yung source ng kuryente dito para lang makasigurado. So, ito yung red wire. Alam ko ito yung galing sa battery. So, ayan, umilaw. Ibig sabihin, ito nga yung galing sa battery. Babalik ko na yung sa red wire. And sa ngayon, naka-off yung unit dito sa black. Ito yung black terminal. Ilalagay ko yung test light natin. Ayan, wala siyang ilaw. Subukan natin i-on. Susian. Ayan, umilaw siya. So, confirm, sa black terminal tayo magtatap ng ating voltmeter. Since bukas na ang ating headlight assembly, ito, black and white socket lang naman to dun sa assembly, yung connector niya. Kaya madaling tanggalin. Since bukas na siya, na-curious ako dito. Sisilipin ko kung ano yung ay, mayroon pala to. Merong meron siyang spring. So, na-curious ako. Check ko na kung anong mga bumbilya yung kailangan kung sakaling papalitan to. So, kung hindi ako nagkakamali, ito ay T15. O, pwede na rin yung T10 dito. So, yun. Kailangan natin tanggalin to para mahila yung headlight assembly. Medyo mahirap pala to. May hila. Yun, tanggalin natin. Laki. Gulat yung laki nito Cute So, ano to? Alam ko bawal hawakan dito Malabo na rin dahil sa alikabok. Yeah. So, anong to? Bumbilya. Siguro to?
tulig, yung tinatawag na tulig. So wala tayong pamalit dito. Sayang naman. Palitan na sana natin. Hindi pwede yung ano dito, T19, no? Sayang. So ibabalik ko na. Ganun din. I-install tong housing and then or socket and then ilalagay yung spring. Tapos dun sa housing. Hindi ko na bibidyo. Ito yung voltmeter natin. Yung positive line niya, kinonekta ko sa bullet connector. Tapos sakto, meron dito sa loob. Yung connector ng accessory wire natin, yung black, meron siyang extra na dalawang lagay ng bullet connector. So itong dilaw na to, ito yung galing sa voltmeter. Kung maalala nyo yung video ko na rectifier, bullet connector na kinonvert ko, ito yun. Nirepurpose ko siya dito. So yun, sakto may dalawang extra para sa bullet connector. Siguro hinindaan na rin nila kapag gusto mo magdagdag ng accessories, trigger, meron na pala siya dito. So itong negative line ng ano natin, voltmeter, i-connect dun sa relay. Ayan, dito. Yan. So, meron tong negative line. Alam ko. Kasi ako yung nagawa. So, yun. Kakabit ko muna. Ito na yung voltmeter. Nakabit ko na siya. Na-tap ko na dito sa positive accessory line. And then, negative dun sa supply ng sa relay. So, testingin natin yung on natin. Ayan, gumagana na. 12.4. Mababa, ha? Ipipix ko na lang to doon. Cable tie na lang siguro. Naibalik ko na yung headlight assembly. Ito, yung tornilyo sa ilalim na dalawa. Para doon sa headlight assembly na binaklas ko kanina. Ito. Yan. Tapos ito, yung bolt. Kabilaan, left and right. Yan. Tetestingin na natin yung voltmeter natin kung gumana ba. On natin yung susian. Saan yung voltmeter? So, ito yung voltmeter. Yan, on natin. Yan. Gumana. So, ipipix ko na lang siya. Siguro dito na lang. Gagamitan ko ng cable tie yung mount ng voltmeter. Ito na yung mount ng voltmeter. Naka-cable tie lang. Bala na yung may-ari kung saan niya ililipat. Lalagay ko lang. Bala ko sana dito, kaso yung problema ito. Yung susi niya dalawa. May keychain pa. Matatakpan. Magagasgasan lang. Dito, okay yung position niya. Madaling tanggalin kasi naka-cable tie lang. So, subukan natin i-push start. Yun, one push start. 12.7 na naman ang ating charging, So, may na-obserba ko tong unit na to medyo parang may buwelo pa siya bago mandar ng mataas, siguro warm up. Ayun, nag-30 na. Tapos mamaya, pag ni-revolution mo yan, magiging 13.9 ganun. So, parang nag-charge, kumbaga hindi agad-agad lumalakas yung ano niya, charging niya. So posible na may trouble na yung stator talaga niya. Pero since hindi pa naman sira, yun nga, sabi ko, wag na lang munang palitan. Tapos yun nga, troubleshoot ko siya nung nakaraan, di ba? Okay naman din yung ano niya, yung supply niya ng kuryente, meron naman. Same sa primary and secondary coil. And ano na, 13.3 na. Tapos pag ni-rev na, ayun, okay na yung ano niya, yung idle niya nasa 1.23. So pag uminit yung makina, magiging 1.3 na yan. So pasok na dun sa standard. Hindi ko na tinataasan kasi mamaya sobrang taas naman. Aksayado sa gasolina, di ba? Yung mga style ng ano ng tricycle, binababaan yung minor masyado para tipid sa gasolina, lalo na yung mga pang biyahe. So hanggang doon na lang ang video natin ng pagpapalit ng spark plug at pag-install ng voltmeter sa Honda TMX Alpha 125.
Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!